Hi! Ang pag-usapan natin ngayon ay what is an atom? Defining an atom. What is an atom particle? Converting nanometers to millimeters. So, umpisa natin dito sa sa Google. Defining an atom. The smallest particle of a chemical element that can exist. Ano ibig sabihin nun? Ito ba yun? Hindi. Mas maliit pa dito. Ito ba yun? Hindi rin yan. So, the smallest particle is to have, sabihin natin, for example, sa gold, is to have all these electrons. No? So, isang shell, 1, 2, 3, 4, 5, 6 shells, no? Tapos yung electron niya, yung atom mass niya, total ng electrons and proton, for one gold particle, smallest particle sa gold. So, this is around 100 nanometers yung particle ng gold nito. And could be seen by not by this microscope. Hindi, you will never see it with this microscope. Yan ang masasabi ko. But you will see it with this microscope. This is electron microscope to. It could go over 200 picometers. So you can go farther than nanometers. How this work is, meron silang frequency dito na isi-send doon sa particle na yun mismo, and these electrons will be then reflected as a signal, and this will be then encoded dito sa sa apparatus. Then it will be then shown dito sa sa screen, no, na hindi natin makikita ng mata natin kung hindi kailangan talaga ng electronics para doon. So I will not go deeper into that topic. Short yung oras natin. So, katulad nito, it will be done reflecting, no? So, ito, for example, ito yung gold particle, ito yung electron, specific frequency or frequencies, then it will be reflecting this, yung nito, para siyang sending this frequency, yung nito, yung electron ito, parang echo, no? It will send it back. Tapos, there will be a encoder nandun, naghihintay, then this frequency will be then encoded to, sabihin natin, to signals, no? Then, yung signals na yun will be then converted in digital, na makikita nyo na dito. So, pero, there's another one. I'll be talking today about the Bohr atom model. So, that is the simplest atom model na for, katulad natin, basic. And we want to learn chemistry. So, paano natin umpisahan? Where is our starting point? So, dito ang starting point natin. Yeah? Pero, itong, don't be confused by this model here. There is a simpler model to start with, no? Para sa umpisa. So, learn better. Sabihin ko, itong periodic table nito is the tool para sa lahat na nag-aaral ng chemistry, sabi natin sa biology, physics, kaya sa engineering, sa culinary arts, tsaka sa food science and technology, and so on, no? So, ang chemistry ay sentro ng chemistry is the center of science. So, bisa natin. So, gagawa tayo ng model, no? So I took ang definition ng isang atom is this the smallest particle, no? Na meron siyang, sabihin natin, yung electron niya, proton niya, in the smallest form and able to exist. So kumuha ko ng isang natrium o kaya sodium,
Yeah, and mamaya ibaband natin dito sa claw para magkaroon ng natrium chloride. Yung asin natin, yung ginagamit natin sa bahay na panghalo natin sa pagkain is natrium or sodium chloride. So, only to explain you, itong ano dito, ito yung mga electrons, no? Ito yung electrons niya, ito yung kung nasaan ano niya, yung position niya doon 11, no? Sa 11 siya, ito yung mismong atom mass. So, ito yung kasama na yung neutron, proton, and electrons. So, paano natin gagawin tong bilang isang Bohr atom model? Bohr atom model is the simplest sa model na ginagamit para to begin with chemistry. So, si Bohr, no? Pangalan niya si Bohr. Sorry. Oh, Bohr. Medyo hindi na gano'n. So, pangalan niya ay si Bohr. Punta pupunta ron. So, Bohr. Atom model. So, si Bohr. Bohr atom model ang gagawin natin. Erase ko lang muna. So, ito dito, this is, kaya hiniwala yan to know kung nasaan, anong shell siya. Kung anong shell, no? And what shell. So, what is a shell? Doon, nahahanap, o kaya, pag sa umpisa pa lang, is where this electron is, sabihin natin, revolution, kung siya umiikot, or saan siya nahahanap. No? So, gagawa muna tayo ng isang nucleus. Kung nasaan yung proton and neutrons. So, lagyan natin ng plus para alam natin. Then, we have 1, 2, 3 shells. So, yung shells niya, gagawin natin pula. So, 1, 2, and 3. So, how many electrons nandito sa first? Sa first. Ito, sabihin natin, ito yung shell number 1 para dito. Shell number 2 para dito. And 1 para dito sa 1 natitira dito na electron, ito yung pinakalas na shell. So, mag-umpisa dito. 1, first shell, second shell, and third shell. No? So, yung electrons will be always marked with E. So, saan natin sa first is E. Dalawang E dito. Electrons. E minus. No? Natin itim. So, E minus 1 and E minus 2. Pangalawa na to, no? So, ito yung first shell ginagawa natin. 2 E minuses para doon. And then, we start with 8, no? Yung 8 yung pinakapangalawa. So, E minus and E minus. So, then, C and E minus. Then, dito is E minus, E minus, and E minus, and E minus. Then, we go to the last shell na siya, 1. No? Then, another E minus. So,
Doesn't matter kung saan mo siya lalagay, kung dito mo ba siya lalagay, o dito, dito, doesn't matter kung saan kasi sa totoo lang, hindi natin alam kung where this electron